Sound check. Inanyahan na ho ang lahat na magsipasok upang tayo ho ay maghanda sa ating gawain ng pagsamba. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kahabagan at biyaya. Lalo na sa bawat isa sa atin sa nagdaang mga masasamang panahon ay patuloy niya tayong iniingatan. And as far as I know, wala naman tayong kapatiran dito ho na binaha or nagkaroon ng anumang problema. So salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya. At patuloy natin ipag-pray ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kapatiran na nasalantaho ng bagyo. Wala na ho muna mga paalala. Ang mga kabataan natin ay may Joy Fellowship ho mamaya. So we would like to encourage all the young people. Kung kayo ho ay 13 years old pataas at wala pang asawa, you are invited sa Youth Fellowship or sa Joy Fellowship ho yan mamaya. And medyo matindi na ho yung mga paghahanda sa darating na Youth Conference. Ang Youth Conference po ay sa November 30, that's a Saturday. Ang tema is Eyes Fixed on Heaven. At nawa ipag-pray natin na gamitin ito ng Panginoon. Nakakasana rin ho maging yung ating mga speakers. And it will be an exposition ng tatlong preaching from Colossians chapter 3. So I would like to encourage everyone to read and meditate mula ho sa Colossians chapter 3. And ang magigihong damage or registration fee para sa YouthCon ay nagtaas na ho tayo. Consider natin yung inflation at pagtaas ng mga presyo ng mga bagay-bagay and pagtaas ng talent fee ni Brother Kelly. Biro lang, nadamay pa. Joke lang ho, walang kinalaman doon si Brother Kelly. Nakita ko lang kasi biglang pumasok. Ay 70 pesos. From 50 naging 70 pesos. At mga kapatid, yan ho ay hindi pambayad kasi at least 5 ang pagkain nila. May merienda pagdating, may merienda pagkatapos ng first session, may tanghalian, may merienda sa hapon, and then meron pa ulit, if not heavy snack, ay light dinner bago sila umuwi. So at least 5 yung kanilang, at yun ho yung naging trademark ng, isa sa mga naging trademark ng atin hong YouthCon. Lagi nilang comment ay binusog nyo kami. Ayan. So hindi ho pambayad yung 70. Yan ay medyo pang-offset lang ng kaunti ng ating mga gastusin kasi marami pang mga materials and so on and mga pagde-design. So 70 per young people kung sakali ho na para ho makapaghanda yung atin hong mga kabataan. And lastly ho, ilan sa mga announcements pa natin na kagaya ho nung inyong naranasan. Hindi ko alam kung meron mga kumatok doon sa pintuan dyan sa gilid. Pero ang ating official entrance na ngayon ay dito ho sa gitna. So nabuhay yung pasukan ho na yan nung kasal. Oh, by the way, speaking of kasal, last time na pinatayo natin sila ay ikakasal. Pero patayuin natin si Mr. and Mrs. Patrocinio. Brother Chad, Sister Claire, stand up. So, mabuhay ang bagong kasal. Purihin ang Panginoon. You may now be seated. And salamat sa Diyos. Salamat sa buong church na nag-pray, sa mga kapatiran na sumuporta, tumulong. And again, napakaganda. At simple, yung naging kasalan ho dito at purihin po ang pangalan ng Diyos. Medyo nag-iisip-isip kami, sino kaya ang susunod? Sino kaya ang susunod sa ating mga people in marriageable age na? Well, next po, ay paalala lamang ho, nakita nyo ho na bago yung ating ayos ng Sunday School Room at ng ating nursery. And yan ho ay sinubukan natin. And gusto natin paalala sapagkat tayo ay been made aware itong mga nakaraang Sunday na meron daw ho mga bata na during worship service ay tumatambay doon sa nursery. No, ang nursery ho na yan ay nakadesign para lang ho sa mga at least 3 years old pababa or 2 years old pababa. Kung talagang magiging unruly sila sa loob ng church, so wag niyong gamitin to na maging takas
para hindi kayo makasama sa gawain ng pagsamba. At kung yun ang inyong iniisip, there's something very wrong. At higit sa malamang merong kailangang pagsisihan. So muli ay pakiusap ho sa mga magulang, paalalahanan nyo ho ang inyong mga anak na hindi ho pwedeng tambayan yung fellowship area at yung nursery para ho, so lalo na to yung oras ho ng gawain. And then, pag-pray ho natin, yung sinimulang ministry, yung YouTube channel, if you're not yet subscribed, please do subscribe at pakinggan nyo ho yung mga videos po doon. Weekly, nag-upload ho ng mga bagong mga videos. And marami pa ho, meron pa ibang mga contributors ho tayo na makakasama ho dyan. And then also, yung ating mga group chats, kung hindi ho kayo bahagi ng mga group chats natin dito sa church, yung men, couples, ladies, young people's group chats, na nawa ho ay ipagbigay alam niyo ho sa amin para mai-add ho namin kayo para maging updated ho kayo, mga prayer request activities, mga announcements dito sa church so that you may be always updated. And lastly ho, nandyan ho yung ating mga gospel tracks. Yan ho ay yung edited natin, medyo mas mahaba, mas malaki yung nakaraan, pero ngayon ay medyo mas pinaiksi na siya. Nandyan din yung mga details ng ating mga gawain. So again, ito yung isa sa pinakasimpleng paraan para maging instrumento tayo ng pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao. So please mag-uwi ho kayo at magawin natin na araw-araw, i-goal natin, araw-araw, 1, 2, 3, makapag-share tayo. Hindi tuwing papasok tayo sa trabaho, lalakad tayo patungo sa palengke, whatever, ay makapagbahagi tayo ng mga babasahin na yan. At Lord willing, ay gamitin ng Panginoon para ho sa kanilang kaligtasan. So yun ho, ang ating mga announcements. Lima na lang kung meron ako nakakalimutan. Meron ba? Yung may mga birthdays. Last week, nag-celebrate ho ng birthday. At salamat na ho sa lahat ng bumati kay Sister Connie. Pero sino ba magbe-birthday ngayong linggo? Hindi ko... dahil lang ho Parang may nagbigay yata sa akin ng listahan. Ay, hindi pala naibigay sa akin. Ngayong week, si Sister Marika. So, kailan po? September 26. So, advance happy birthday, Sister Marika. Dahil daw ho dyan, libre ang kape. Nilang mag-asawa. Okay? Si Brother Jerome, kailan po, Brother Jerome? September 30. Advance happy birthday, Brother Jerome. Dahil ho dyan, libre. Yun lang. Meron pa ho ba? Si Brother Aldrin at Sister Juvie, magkalapit lang ang birthday nila. So, wala pa sila, no? Ayun! Sakto-sakto. Sister Juvie and Brother Aldrin, advance happy birthday po sa inyo. Kailan ba? September 20? Ngayon! Sino may birthday ngayon? Brother Aldrin, okay! Libre! Yun lang ang sasabihin ko. So muli ho, at happy birthday ho kay Brother Aldrin and advance happy birthday kay Sister Juvie. Kung meron pa ho ba? First time visitor, baka meron hong first time visitor? Wala. So salamat ho. And muli, gusto ko kayong encourage. Pag-anyaya natin yung ating mga gawain, hindi lamang tuwing meron tayong mga special na okasyon, but every Sunday ay nawa, tulungan tayo ng Diyos na makapag-anyaya at gamitin tayo ng Panginoon. Statistically speaking, 70% na nakakarating sa church ay hindi yung mga kinatok ang bahay binigyan ng imbitasyon. Ang karamihan nakakarating sa church ay yung naanyayahan ng kakilala, naanyayahan ng kaibigan. And who knows, maaari tayong gamitin ng Diyos upang sila ay mailapit kay Kristo. So dumago ho tayo sa atin ng paghahanda sa pagsamba, ilang sandahi ng tahimik at personal na pananalangin at hingin natin ng tulong gabay at pagsiyasat ng Panginoon upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Sama-sama ho tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ikaw, O Diyos, na may lalang ng lahat ng bagay at may hawak ng lahat ng bagay. Gaya ng amin na pag-aaralan last Sunday, Lord, ikaw ang may hawak ng aming mga buhay. Purihin ka sa iyong biyaya, sa iyong mahabang pasensya at kabutihan sa amin. Binigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng buhay at kalakasan. Patuloy mo kami sinusuplayan ng aming mga hininga, O Diyos. Purihin ka. Lalo tigit, O Diyos, nakikita namin na ito ay napakalaking biyaya sa kabila ng katotohanan na kami ay mga makasalanan at karapat-dapat lamang sa kamatayan. At Lord, higit pa sa buhay at kalakasan, ibinigay mo ang aming Panginoong Hesukristo upang maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran na meron kami sa pamamagitan niya. Salamat po sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. At salamat din po sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, kami ay naging katanggap-tanggap sa iyo at inampon mo sa iyong pamilya. Na pwede kaming tumawag sa iyo na aming Ama. Purihin ka, O Diyos. At sa napakarami mong biyaya sa amin, Panginoon, tunay karapat-dapat ka lamang alayan ng pagsamba. At O Panginoon, tulungan mo kami ngayon. Nasa naming purihin at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nasa namin, O Diyos, na ialay sa iyo ang mga papuri ng aming mga labi, ang aming mga pasalamat, ang aming mga sarili bilang haing buhay. O Lord, tulungan mo kami. Sadya kaming mahina, sadya kaming marupok, napakadali ng aming mga isip at puso ay mapunta sa ibang mga bagay. O Diyos, igapos mo kami ng iyong biyaya, ituon mo kami sa iyo. At nawa sa bawat parte ng aming gawain, ay magawa namin ito nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Maluwalhati ka sa aming pananalangin. Maluwalhati ka sa aming pag-aawitan. Maluwalhati ka sa aming pagkakaloob. O Diyos, maitaas ang iyong pangalan sa pangangaral ng iyong salita at gayon din sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At lahat ng ito, Panginoon, ay inihiling namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po imista yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang dakilang biyaya ni Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin, bumid ang aking dilat, ligay sambitin, pansin ko'y inibis, di ako'y lumayo, dahil sa inabot ng kaniyang biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat, mataas na bundok, bukal ng malindog, ang aking sa akin ay sapat. Higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa lahat, dahil di ay luminis at ako'y naligtas. Tani kala'y naputol, pinalaya ko, pagkat inabot ng biyayang Kristo. Ang dakilang biyaya ni Kristus ay malalim pa kaysa dagat, mataas na bundok, bukal ng malindog, at maging sa akin ay sapat. Higit pa sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan.
nasasali nagiging tunay na ngang banal. Kapayapa at langit ay dinudulot sa sino mang nagtitiwala kay Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat, mataas na bundok, bukal ng alindog, at maging sa akin ay sapat. Higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O puri natin ang kay Jesus na pangalan. Tayo po'y manatiling na tayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng mga talatang basehan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin mula sa aklat ng 2 Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Dahil sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na nagligtas, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at maraming salamat sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya't kami, O Diyos, ay patuloy na nagpupuri sa iyo, maging sa pag-aalay sa iyo, Panginoon. Nawalikhaan mo kami ng puso na tunay ngang nagagalak, nagpapasalamat sa iyong mga biyaya sa amin sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat, O Diyos, na hindi mo lang kami niligtas, hindi mo rin kami pinababayaan sa araw-araw naming mga problema sa buhay, paghihirap, Panginoon, sakit, Panginoon. Maraming salamat sa pag-alala mo sa amin sa malalim at mabigat na sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Kaya't kami, O Diyos, ay mag-aalay sa iyo, maging ng mga material na ikaw din naman ang nagbigay sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa pagbibigay sa iyo at sa pag-handle mismo ng mga malilikom sa umagang ito, Panginoon. Na tunay nga, O Diyos, makapagbigay kami ng kapurihan sa paggamit ng mga bagay na ito, sa ikalalago pa ng mga mananampalataya sa dakong ito, Panginoon, at sa ikaliligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya, O Diyos. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito ay magbigay sa iyo ng kapurihan. Maging ang mga gawain na gagawin namin sa umagang ito, Panginoon, bilang pagsamba sa iyo, maging kapuri-puri nawa sa iyo. Sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pag-aawitan, maging sa pakikinig at pagbibigay ng mensahe, Panginoon. Ikaw lang ang maluwalhati, Panginoon. Maraming salamat muli. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Rock of Ages. Rock of Ages, left for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wood and sign which flow be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no rest find, no? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for this, helpless look to thee for grace. Bow I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Tayo po'y magsiteng lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, purihin ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita mula po sa aklat ng mga awit, ka-9, talatang 10 hanggang 12, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lamang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Na nakauunawa ng inyong matinding galit, matindi nga kayong magalit, kaya narapat kayong katakutan. Panawan niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang, upang matuto kaming umuhay ng may karunungan. Amen. Pagpalain ng Panginoon na pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, last Sunday po ay supposed to be ang last part or una o ang pag-aaral natin about Psalm 90. Actually, I was thinking na sa bandang dulo ng pangangaral last Sunday ay magbigay ng ilang mga praktikal na kaparaanan kung paano tayo ay magtatamo ng karunungan sa harapan ng kamatayan. Pero hindi natin nagawa yun. And all throughout the week, I was thinking kung ano ang ating magiging pag-aaral ngayong umaga. And isa sa mga nagtulak sa akin na ituloy ang pagtingin natin sa salita ng Diyos pagdating sa paksa ng kamatayan ay ang isang kalagayan ng isang matalik na kaibigan ng aking ina. Pinag-pray natin sa church na ito. At siya ay may cancer at 2 beses pang na-stroke. At matindi at napakahirap ng kanyang kalagayan. At hinihingi ng kanilang pamilya ang panalangin ng ating buong iglesia. Pero ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit itutuloy natin ang pag-aaral dito tungkol sa kamatayan or karunungan sa harap ng kamatayan ay merong matinding kalagayan ng ating kapatid na ito na nahandoon ng matinding takot.
na tila baga ito ang lumalamon sa kanya sa harapan ng tila baga kamatayan na unti-unting palapit ng palapit sa kanya. Muli, mga kapatid, isang araw, huwag nawang mangyari, pero isang araw tayo ay haharap din sa kamatayan. Kasabihan nga, life is short. At mayroong mga nagsasabi, you will only live once. At dahil maiksi ang buhay at dahil minsan ka lang mabubuhay, ang madalas na sinasabi ng mga patalastas ay gawin mo to, gawin mo yun, bilhin mo to. Mag-travel ka doon, mag-travel ka dito. And enjoy mo, experience mo ang lahat ng mga bagay. Why? Because life is short. And you will only live once. Well, sang-ayon ho sa ating nabasa mula sa Psalm 90, yes, life is short. And yes, you will live once. Pero ang dapat naging pangunahing punteriya ng mananampalataya is to be wise. To be wise. Ngayong umaga ho, pupunta tayo sa iba't ibang mga parte ng salita ng Diyos. And hopefully, ito ay magturo sa atin upang maging matalino pagdating o marunong pagdating sa kamatayan. At kung dumating man at loobin ng Diyos na tayo naman ng maratay, na tila baga nasa banig ng karamdaman at tila baga ang kamatayan ay palapit ng palapit na sa atin. Nawa ay maharap natin ito na dala-dala ang mga karunungan, katotohanan ng salita ng Diyos at hindi ang takot ng kamatayan ang humawak sa atin, kundi ang mga katotohanan ng Diyos ang tumangan sa atin sa mga ganitong kapanahunan. Tayo ho muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. O Panginoon, tulungan mo kami. Kami ay mga taong sadyang umiiwas sa paksa ng kamatayan. Ito ay isang bagay na sigurado, O Diyos, pero napakadalang namin pag-usapan. Ito ay pwedeng dumating kahit anong oras, pero napakadalang namin pinag-iisipan. Ngunit, O Diyos, ang iyong salita ay hindi tahimik tungkol dito. Ingatan, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng karunungan, na siyang magbibigay sa amin ng lakas kung kami man o bahagi man ng aming pamilya o mga mahal sa buhay ang humarap sa kamatayan. Nawa ang mga katotohanan mo ang humawak sa amin. Ama, ikaw ang maluwalhati, gabayan, tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Patuloy ka magkumilos sa buhay ng iyong mga mananampalat, lalo't higit, O Diyos, sa mga naririto na wala pa kay Kristo, wala pang katiyakan ng kaligtasan kapag dumating ang kamatayan. Hindi nila alam, O Diyos, kung saan sila pupunta pag dinatnan sila ng kamatayan. O Diyos, mahabag ka. Paunawa mo sa kanila ang ebanghelyo na tanging pag-asa ng makasalanan para sa kaligtasan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, muli, ito ho ang mensahe na sinaysay natin last Sunday. Death should be a clear and continuous reminder to all of God's great wrath against sin and should instruct us to be wise and good stewards of the time entrusted to us. Ang kamatayan ay dapat maging malinaw at patuloy na paalaala sa lahat ng dakilang puot ng Diyos laban sa kasalanan at dapat magturo sa atin ng maging marunong at mabuting katiwala sa oras o sumaiksing oras na binigay sa atin ng Panginoon. Well, last Lord's Day, mula sa Psalm 90, titignan natin ang dalawang mahalagang katotohanan. Number 1, kinonsidera natin ang Diyos na eternal. At doon nagsimula si Moses na may akda ng awit na ito. Verses 1 to 3, binigyan tayo ng panahon na makita at manggilalas tayo sa Diyos na walang hanggan. Sa Diyos na hindi sakop ng oras, kundi siya ang soberanong may hawak ng oras. And then from verses 4 hanggang verse number 12, nakita din natin yung pagiging mahina ng tao. Na ang tao ay may oras. Na ang tao ay may hangganan. Na kahit anong oras, kahit anong panahon, pwedeng dumating ang kamatayan, pwedeng isa-isa, pwedeng maramihan, pero isang napakagandang katotohanan. And I hope tangan-tangan pa rin natin ngayon ay ang katotohanan na ang Diyos ay soberano sa kamatayan. Huwag natin isipin na isang araw hawak-hawak ka ng Diyos na parang tayo lang hawak-hawak natin ng isang bagay tapos nagulat tayo, ay nahulog.
Hindi ko sinasadya, dumulas, nahulog, nabasag, nasira. O mga kapatid, hindi ganun kahina ang ating Panginoon. Ang Diyos ay soberano maging sa kamatayan ng tao. Kahit paunti-unti o maramihan, hindi ang Mother Nature ang may tangan, hindi ang Father Time ang may tangan. It is our sovereign God. Ang sabi ng Psalm 90 verse 3, for us to be reminded, please take note of the pronoun thou. Thou, and that is pertaining to God, ang Diyos, ikaw, O Panginoon, thou turnest man to destruction. And if you remember that word destruction meaning to dust, ikaw ang nagbabaling sa tao patungo sa alikabok. And sayest, return ye, children of man. Ang Diyos ang nagsasabi kung kailan ka babalik sa alikabok. Hindi ang diablo ang may hawak. Hindi ang tao ang may hawak. Hindi ang doktor ang may hawak. Ang Diyos ang may hawak. We also saw that every death should teach us and should remind us that God utterly hates sin. If you remember yung background ho ng awit na ito, it is a song by Moses, at si Moses ang leader ng Israel nung time na sinabi ng Diyos sa mga Hudyo na karamihan sa kanila, 20 years old pataas, ay hindi papasok sa lupang ipinangako ng Panginoon. And we estimated around 60 to 70 a day ang kamatayan. And can you imagine that? Ikaw ang leader. Na almost every day may nagre-report sa'yo na matay si ganito, namatay si ganito, namatay si ganito. At umaalingaw-ngaw sa kaisipan ni Moses ang salita ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos, hindi kayo papasok dahil hindi kayo nanampalataya sa akin. O nawa, umalingaw-ngaw sa kaisipan natin, mga kapatid, mga kaibigan, na tuwing humaharap tayo sa kamatayan, let it be a clear signal that God hates sin. O subukan natin, tuwing nagmamaneho tayo, bumabiyahe tayo, tuwing nakakakita kayo ng luksa. Hindi na sa, namatay si ganito, namatay si ganun, kundi sana maliwanag sa ating isipan, umalingaw-ngaw sa ating kaisipan, God hates sin. Psalm 90 verse 7 ang sabi, for we are consumed by thy anger, and by thy wrath are we troubled. Pagdating sa verse 8, thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Again, nasa harapan ng Diyos ang lahat ng kasalanan, wala tayong maitatago sa Kanya. For our days are passed away in thy wrath, we spend our years as a tale that is told. Ang punto, para tayong kwento. At ang magandang kwento, meron laging ending. Matatapos din ang kwento natin isang araw. At ang kwento na ito ay nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil tayo ay mga makasalanan. Kaya nga ang sabi ni Moses sa verse 11, who knoweth? Na word knoweth, hindi lang basta alam, who considers? Sino nagbibigay atensyon? Who knoweth the power of thy anger? At madalas nababaliwala natin ito. Kay Moses, ang bawat kamatayan ay nagpapaalala ng galit ng Diyos sa kasalanan. Who considers, who give thoughts, who pay attention. At ito ay alam ni Moses, ito ay naiintindihan ni Moses sa libo-libong mga kamatayan na bilang leader ng Israel noong time na yon na hinarap niya. At alam niya, ito'y dahil sa kasalanan ng tao, at narito ang matuwid na galit at puot ng Diyos at hatol ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. At lahat ng ito ay nagtulak kay Moses to make this request. Dahil sigurado ang kamatayan, dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan, ang request ni Moses sa verse 12 ay ito, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Lord, dahil totoo, anong oras man pwede dumating ang kamatayan, dahil totoo, ikaw ay Diyos na galit sa kasalanan,
So Lord, teach us to number our days. Teach to make me to know. Lord, paunawa mo sa akin. Let me comprehend. To number our days. Now, hindi ibig sabihin ito na bilangin yung ating mga araw sapagkat hindi natin alam kung ilan pa ang natitira sa atin. Hindi natin alam kung meron pa tayong 10 days, 10 months, 10 years. We do not actually know. Baka 10 minutes na lang ang natitira sa iyo. Hindi ko tuloy makalimutan ng isang pagkakataon. Siguro, baka, gusto ko sabihin, 19, 20 years old pa lang ho ako noon. Nag-preach ako isang beses, dyan, evangelistic. At habang nagpe-pray ako, doon sa, pagkatapos yung preaching, nakita ko yung isang umattend. Unti-unting tumumba. Pak! May namatay habang nagpe-preach si Brother Paul. Huwag naman sana. Meron ding pastor, habang nagpe-preach, dinatnan siya ng kamatayan sa likuran ng pulpito. Hindi natin alam. But teach us to number our days. Anong ibig sabihin itong to number na ito? It doesn't mean to count, sapagkat hindi natin alam kung gano'ng kahaba pa ang natitira sa atin. But what does it mean? To help us, punta tayo sa Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse number 6. Luke chapter 12, verse 6. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Luke chapter 12, verse 6. Are not 5 sparrows sold for 2 farthings? Yung sparrow, isang uri ng ibon. Isang uri ng ibon na madalas pinaglalaroan ng mga bata at napakaliit ng halaga. Napakamura. Yun ang punto. Very, very low in value ang ibon na ito. Pero ang sabi ni Jesus, and not one of them is what? Forgotten before God. Itong ibon na ito na almost walang halaga, napakababa ng halaga, ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Binibigyang atensyon ng Panginoon. Pagdating sa verse 7, but even in contrast to that, yung ibon na maliit ang halaga ay binibigyang atensyon ng Panginoon. In contrast to that, the very hairs of your head are all what? Numbered. Kung yung ibon na walang halaga o maliit ang halaga, binibigyang atensyon ng Diyos. Guess what? Ang bawat hibla ng buhok mo. Nasubukan mo naman bigyan ng halaga ang bawat hibla ng buhok. Alam ko yung iba, binibigyan ng halaga yung bawat hibla ng, baka naka-record yung bawat hibla ng buhok. Pero sa karamihan sa atin, nasubukan mo na bang isang araw bilangin? Wala Wala sigurong naupo sa atin isang araw na binilang, ilan pa kaya ito? Hindi tayo ganun ka-concern. Hindi tayo ganun nagbibigay masyado ng atensyon. Gano'n pa kaya karami ito o kakunti ito? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, binigyang atensyon yan ng Diyos. Bilang ng Diyos. Yung ibon na maliit ang halaga, binigyan niya ng atensyon. Bigyan ko pa kayo ng isang bagay na hindi niyo biniisip. Ang bawat hibla ng buhok ay binigyan ng atensyon ng Diyos. Binibigyan ng atensyon ng Panginoon. Kaya nga ang encouragement sa atin, fear not therefore. Huwag kayong mabalisa. Why? Ye are of more value than many sparrows. Nakita niyo yung swing ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Bigyan ko kayo. Ito yung ibon, mababa ang halaga, hindi nakakalimutan ng Diyos. Meron pang mas maliit, buhok, hindi mo binibigyan pansin. Binigyan pansin ng Diyos ang bawat hibla. Huwag kang matakot. Ikaw ay lalong higit sa mga ibon na ito. Ang punto ho natin dito ito. Even the very hairs of your head are numbered. At ang sabi ni Moses, teach us to number our days. Teach us to pay attention sa aming mga araw.
Ang sabi niya sa verse 10, ang aming mga edad, again, this is general observation, hindi to promise. Huwag niyo isipin na promise na 70 to 80 years old. Though that's not a promise, pero this is just general observation. Naobserbahan ni Moses, sangayon sa kanyang mga pang-araw-araw na karanasan, more or less, 70 inaabot ang isang tao, pero pag mas malakas, disiplinadong kumakain ng gulay, baka umabot na 80. Baka. That's just general observation. At ang sabi ni Moses, ito ay kaunti lamang, but teach us to pay attention to our days. Dahil marami ho sa atin hindi nagbibigay ng atensyon sa ating araw-araw. Parang buhok. Aba, tinanong ka, ano nangyari sa'yo kahapon? Ano nangyari nung Lunes? Anong nangyari nung Martes? Hindi ko alam. I'm not saying na magkaroon tayo ng photographic memory kung anong ating mga ginawa. But we must give attention. Focus. Hindi dadaan lang ang araw, gigising ka, and then you will just go with the flow, and then dumaan lang ang buong maghapon, and then natulog ka ulit, and then bukas ulit. Teach us to number. Because it's limited. Kaunti lamang ito, hindi ito marami. May hangganan ito. Hindi ito unli. Teach us to number our days. At ano ang rason that we may apply our hearts to wisdom? That word apply, to come to attain, to enter. For our hearts to enter or attain wisdom. Para magtamo ng karunungan ng aming mga puso. And again, ang heart ang tinukoy sapagkat ang puso ay umeepekto sa buong pagkatao. Teach us to number our days that we may apply our hearts to wisdom. Anong punto? By considering the limited and short days that we have, by giving attention to death, we can gain and we should gain godly wisdom. Pwede at dapat tayo magkaroon ng makadiyos na karunungan, biblikal na karunungan. At ito ay isang panalangin na napakagandang hingin natin sa Panginoon. May this be part of our prayers. Lord, teach me to number my days. Para maging matalino ako. Para maging marunong ako. Para hindi ko sayangin ang araw na ito. Again, narito si Moses, humihiling sa Panginoon that we better get wisdom in the face of death. At ang wisdom na wala ng ibang panggagalingan pa ito kung hindi ang Diyos mismo. At pinakamaganda ay manggaling ito sa salita ng Panginoon. So we'll be looking at different passages. At ang ating goal ngayong umaga hindi expound a word for word yung bawat passage, but to particularly, hopefully by the grace of God, gain wisdom pagdating sa kamatayan at sa pagharap sa kamatayan at para magkaroon to ng epekto kung paano tayo mabubuhay. So number 1, death should remind us of the presence of God, not His absence. Ang kamatayan ay dapat magpaalala sa atin ng presensya ng Diyos, na merong Diyos, at hindi absent or wala ang Diyos. Marami ang nakakaranas ng malalim na pighati at napakalungkot na mga pagkakataon kapag dumarating ang kamatayan, lalo na sa isang mahal sa buhay. At mayroong mga pagkakataon na so much hurt ang nadana sa kanilang eksperyensya sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay that they end up denying God Himself. Walang Diyos eh. Kasi nanalangin ako sa Kanya pero namatay pa rin. E di walang Diyos. Or as if pag sumigaw ka sa Malacanang, pengin ang pagkain! Walang dumating. Di walang presidente. Ganun ba yun? Hindi ho, maaari. Pero to the contrary, ang kamatayan ay nagpapakita sa atin ng malinaw na pruweba na meron ngang Diyos.
At ang larawan ng Diyos na pinipinta kapag nasa harap tayo ng kamatayan ay isang Diyos na banal, isang Diyos na matuwid, isang Diyos na may labis na pagkapuot sa kasalanan. As Moses said sa Psalm 90 verse 7, yes, we are consumed by your anger. We are terrified by your wrath. Verse 8, you are aware of our sins. You even know about our hidden sins. Again, ang galit ng Diyos sa kasalanan ay nahandihan. At kung kaya't may kamatayan, ang sabi ng Panginoon kay Adan, sa araw na kainin mo ang prutas na ito, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So therefore, kapag merong kamatayan, nawa o maningaw-ngaw sa ating kaisipan, totoong may Diyos. At ang Diyos na ito ay banal. At ang Diyos na ito ay galit sa kasalanan. Death should remind us of the presence of God and not His absence. Pangalawa, nahagingan na ho natin, death, and this should be a great comfort sa mga mananampalataya, death is under the sovereign hand of God. Ang kamatayan ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. Again, sa Psalm 90 verse 3, thou turnest man to destruction or to dust, and sayest, return ye children of man. Nahagingan natin ang verse na ito last Sunday, Deuteronomy 32 verse 29. Deuteronomy 32 verse 29. Ang sabi, see now that I, even I, am He, and there is no God with me. Walang kasamang Diyos, walang iba. At ang sabi ng nag-iisang Diyos, I, what? I kill. And I make alive. I wound. And I heal. At marami nabibilaukan sa katotohanan na ito. Dahil sa marami ang nangangaral at nagpipinta ng isang Diyos-Diyosan na ang alam lang gawin ay magbigay ng buhay, kalusugan, kasiyahan at magagandang bagay. No, ang sabi ng Panginoon, ako. Oh, wag nawa nilang nakawan ng Diyos. Ako, ang sabi ng Panginoon, ako ang pumapatay, ako rin ang nagbibigay buhay. Ako, ang sabi niya, I wound and I heal. Bawat sugat ay galing sa Diyos at ang kagalingan din naman ng sugat. Take note mga kapatid, yan naman ang kalagayan mo ngayon, ang karamdaman ay galing sa Diyos. And yes, maging ang kagalingan sa karamdaman. Hindi mahina ang Diyos na, wala akong magawa, gusto ko sana pagalingin. Ano, sobrang lakas ni Satanas. Alala niyo ho ang kwento ni Job? Kahit si Satanas ay walang kayang gawin kung hindi pa hintulutan ng Panginoon. Ang kamatayan ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. At ito ay maging dakilang comfort ng mga mananampalataya. Hindi ka pwedeng hawakan ng kamatayan kahit isang buhok man sa iyong katawan kung hindi pa hintulutan ng Diyos. Nung hindi sinumpa ni Job ang Panginoon, sa pangalawang pagkakataon, nung sabi ni Satanas, an eye for an eye. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, hawakan mo yung katawan niya, pero wag mo lang kukunin yung buhay niya. Hindi, walang kayang gawin si Satanas. Ang Diyos, ang soberano pagdating sa kamatayan. Now, gusto ko lang maging paalala, sapagkat baka mamaya meron hong malikot ang kaisipan, ganun pala, di hihiga ako sa kalsada. Tatalon ako sa mataas na building. Ilalagay ko sa panganib ang aking sarili. Walang sabi ng Panginoong Hesukristo sa dyablo, nung sinabi ng dyablo na tumalon ka, dinala ng dyablo si Jesus sa pinakamataas na parte ng templo, tumalon ka. Ang sabi ng Bible, bibigyan niya ng ability ng iyong kanyang mga anghel para ingatan ka. Anong tugon ni Jesus? Thou shalt not tempt the Lord thy God.
Yes, ang Diyos ang soberanong may hawak ng buhay. Pero wag ka uminom ng baygon. Kasi hindi mo alam na yun palang tinakda ng Diyos. Baka yun ang tinakda ng Diyos. So muli mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ang soberano may hawak ng buhay. God's hand will uphold His creation and His church even after we are gone. Ang Diyos na may hawak ng ating mga buhay. Listen, siya rin ang may hawak ng buhay ng pamilya natin. Isa ito sa lungkot at pribilehyo ng isang pastor, lalo na kapag meron tayong kapatid sa Panginoon na palapit na sa kamatayan. Naalala ko ang sabi niya sa akin, Brother Paul, alam ko na naman kung saan ako pupunta. Sigurado ako sa aking kaligtasan. Pero Brother Paul, natatakot ako para sa aking mga anak. And again, bilang magulang, natural na nag-aalala tayo para sa ating mga anak. Pero hayaan mo ang takot na ito ay lamunin ng katotohanan na ang Diyos ay soberano. Again, I'm not saying that we should be careless. I'm not saying na, well, bahala na lang sila, hawak naman sila ng Diyos. I'm not saying that we should be careless, but we should not be anxious. Sa harapan ng kamatayan, ang Diyos pa rin ang soberano. Mawala man ang sinuman, magpapatuloy na i-uphold ng Diyos ang kanyang mga nilalang. And listen, mawala man ang pastor, magpapatuloy ang Diyos na hawakan ang kanyang iglesia. Ang sabi ni Jesus, I will build my church. At hindi yun mahadlangan ng presensya o kawalan ng presensya ng sinumang pastor. He will and He is still building up His church. Ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay na ito. Number 3, death is still an enemy but already a defeated one. Ang kamatayan ay kaaway pa rin, ngunit siya ay isang talunan ng kaaway. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26. 1 Corinthians 15:26. Now, merong tendency sa marami, and yes, naiintindihan ko kung saan sila nang gagaling, pero gusto ko lang magbigay ng warning dahil marami ang nagsusubok na i-romanticize ang kamatayan. At siguro nakabasa na rin kayo, minsan may mga kataga, death is our friend that brings us to the presence of Jesus. Sounds good. Pero ang sabi ng Biblia, death is an enemy. Sabi sa 1 Corinthians 15:26, the last enemy that shall be destroyed is death. From the Garden of Eden hanggang sa dulo, ang kamatayan ay kaaway. It is not our friend. It is an enemy. Its very nature is against God. Ang kamatayan ay laban na laban sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos na buhay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. At ang Diyos ay hindi namamatay. At wala nang iba pang contrary sa Panginoon, yes, liban sa kasalanan, kung hindi ang kamatayan. So again, hindi natin dapat hanapin ang kamatayan. Hindi natin dapat ituring na kaibigan ng kamatayan. Kailangan nating labanan ng kamatayan. Ito ay ito ang kamatayan ay siguradong darating unless unang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan ay pagbabantaan tayo. Ang kamatayan ay susubukan takutin tayo. Ang kamatayan ay susubukan, if it could, i-cripple ang ating mga pananampalataya upang huwag tayong makalakad sa pananampalataya sa Panginoon at mapigilan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang kamatayan ay isang talo ng kaaway. Isa na siyang talong kaaway. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 10. 2 Timothy chapter 1 verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who what? Who hath abolished death.
Ginuho niya, ginapi niya ang kamatayan. Yes, namamatay pa rin ang mga tao, pero ito ang pahalaga sa mga tunay na Kristiyano, may tagumpay sa kamatayan. Sapagkat sino mang na kay Kristo Jesus ay tunay na bubuhayin muli. Yes, ito'y kaaway. Oo, ito'y malakas na kaaway. Ito'y matinding kaaway. Pero siya'y talo ng kaaway. Who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Ibig sabihin ng word na abolish, it rendered it useless, failure, or powerless. Death is now useless or powerless. Why? Sapagkat nagwagi na si Jesus sa kamatayan nung siya ay muling nabuhay. At dito titingin ng mga mananampalataya. Titingin tayo sa Kanya na gumapi sa kamatayan. Ang nag-render sa kamatayan na powerless, failure, and useless ay hindi antibiotic. Hindi vitamins, hindi medical breakthroughs, hindi mga talented na doktor o mga mamahaling ospital ang nagre-render sa kamatayan na walang kapangyarihan. It's only Christ who abolished death. At ang pagtatagumpay sa kamatayan ay sa pamagitan ni Jesucristo lamang. Ito lamang ang tanging paraan. Kung sa providensya ng Panginoon, maaaring meron sa atin, maaaring malapit o marami pang taon, masumpungan mo ang iyong sarili na para kang unti-unting kinakain at alam mo, palapit ng palapit ang kamatayan sa iyo. Maaaring subukan ka nitong pagdudahin. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Kung mahal talaga ako ng Panginoon, bakit ganito? Maaaring subukan ka nitong ibaling sa mga ibang bagay na maging mas masarap kaysa kay Kristo. Again, ang sabi ni Apostol Pablo, to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, habang hinahanda ko to, ang isa sa mga katotohanan na nasa isip ko, napakalayo natin sa tama at biblikal na pananaw at kalagayan ng ating mga puso't isipan. Why? Dahil kung tatanungin tayo, ang kamatayan para sa atin ay laging ano? Hindi gain, laging kawalan. Yes? Tuwing pag-uusapan ng kamatayan, ang laging nasa isip natin, masakit, mahirap, mabigat, kawalan. But the biblical perspective is this: death is gain. At susubukan ng kaaway, susubukan ng dyablo na pag ikaw ay naratay sa higaan ng karamdaman at unti-unti na parating na ang kamatayan, or pag sinabi sa iyo ng doktor, meron ka na ng 2 buwan, 3 buwan, at best 6 na buwan, ang napakadayang kasalanan ay susubukan na ibaling ka sa ibang mga bagay. Ang pag-asa mo ay nasa treatment na ganon. Ang kasiyahan mo ay nasa haba pa ng buhay. At nawawala ang paningin mo sa Kanya na nagbigay sa iyo ng walang hanggang buhay. Ang tanging pag-asa ng Kristiyano ay tumingin kay Kristo. Ang tanging pag-asa natin, ang tanging paraan para magwagi tayo laban sa kalaban na ito, ay tumingin tayo sa Kanya na gumapi sa kamatayan. And by the grace of God, ay maaari natin gawin ang sinabi ni Apostol Pablo, ginawa ni Apostol Pablo as if tinitigan niya ang kamatayan mata sa mata, at ang sabi niya, "O death!" 1 Corinthians 15:55, "O death, where is now thy sting? O grave, where is thy victory?" Nasaan na ang tibo? Nasaan na ang pagtatagumpay ng libingan? At ito ay dahil nakatingin si Pablo kay Kristo. Ang sabi niya sa verse 57, "But thanks be to God, which giveth us victory." How? Through our Lord Jesus Christ.
This is the only victory over death. Hindi gamot, hindi operasyon. Si Lazarus na binuhay muli, guess what? Namatay muli. At ang tanging pag-asa na meron ay ang muling pagkabuhay na kay Kristo Jesus. I'm not saying na huwag kang maggamot. I'm not saying na huwag kang magpa-opera. I'm not saying na iwasan mo ang mga medical intervention. Pero huwag naman mangyari na ilagay natin doon yung pag-asa. Naalala ko ang sabi ni John Piper sa kanyang libro, Don't Waste Your Cancer. Dahil siya mismo ay nagkaroon ng cancer, si Brother John Piper. Ang sabi niya, sasayangin mo ang cancer mo kapag nilagay mo ang pag-asa mo sa mga medical procedures at hindi kay Kristo. Masasayang ang cancer mo. Ano ang future hope natin? Sa Revelation 21 verse 4, anong sabi? And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be what? No more death. Brother William, wala ka ng negosyo. O trabaho. Sorry. There shall be no more death. Ang kamatayan ay magagapi, ang kamatayan ay mawawala, neither sorrow nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. At paano ito naging posible? Sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kailangan kong bilisan. Number 4, death. Death still causes deep sorrow, but we sorrow in hope. Ang kamatayan ay nagdudulot pa rin ng malalim na kalungkutan. Pero meron tayong pag-asa kahit nasa kalungkutan. 1 Thessalonians 4:13, ang sabi ni Apostol Pablo, For I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. At yung mga asleep dyan ay hindi yung mga natutulog habang worship service. Kung hindi yan ay mga patay na. That's a euphemism. That ye sorrow not. At yan ay hindi utos na bawal malungkot kapag may Kristiyanong namatay. Kundi ang sabi dyan, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Huwag kayong malungkot, kagaya ng iba na walang pag-asa. So hindi sinasabi dito na ang Kristiyano hindi malulungkot sa kamatayan. Pero hindi tayo malulungkot kagaya ng iba na walang pag-asa. Yes, malungkot. Pag may namatay, pag may pumanaw, yes, mahirap, mabigat, nakakaiyak. Pero malulungkot tayo na merong pag-asa. Anong pag-asa? Verse 14. For we believe that Jesus died and rose again. We'll always go back to the gospel. Ito lamang ang pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya. For we believe that Jesus died and rose again, even so them which sleep in Jesus will God bring with Him. Ito yung nakakagila-gilala sa sabi ng Panginoon. Yung mga nauna na sa ating mga Kristiyano. Brother Alex, hindi ko alam kung bakit, pero nandito kayong dalawa ni Sister Gemma. Pagbalik ni Kristo. Ako hininiwala, kasama niya si Sister Rose. At kasama niya si Brother Rogelio. At bubuhayin muli ang mga namatay kay Kristo. Ang pag-asa na meron sa pamagitan lamang ng Ebanghelyo. Ito ang pag-asa na nasasagip sa atin. Ito ang pag-asa na magsisecure sa atin kapag nandun na ang kamatayan nagbabanta sa atin. Ang sabi ng Romans 8 verse 11, But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you.
Now, kailangan ko ho na mas mabilis pa sa mga susunod na punto. Death is an end but not final. Death is an end but not final. Ang kamatayan ay katapusan, ngunit hindi ito final. Ito ang focus ng takot ng marami. Ito'y katapusan na. Katapusan ng mga relationship, katapusan ng mga happy moments, katapusan ng oras kasamang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ang death ay katapusan ng maraming mga bagay. Yes, that is true. May truth doon, katapusan na. Guess what? Ang kamatayan ay katapusan ng pagtiyakap mo sa mga bagay-bagay na tinatangkilik mo. Ang sabi ni Apostol Pablo, for we brought nothing into this world, 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. So wag mo i-dedicate ang buhay mo para sa mga bagay-bagay sa mundo. Iiwan natin lahat. Great should be the fear of those who dedicate themselves or their lives to these things. And yes, ito'y katapusan na ng mga bagay na pwede nating gawin. Kaya nga ang sabi ni Ecclesiastes 9 verse 10, habang tayo nabubuhay dito, ang sabi, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Why? For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Mga estudyante, mag-aral kayong mabuti. Sa libingan, wala nang pag-aaral. Mga mister, mahalin niyong mainam ang inyong mga asawa. Sa libingan, wala na yan. Mga misis, build up your homes. Sa libingan, wala na yan. O mga magulang, akayin niyo ang inyong mga anak patungo sa Diyos. Sa libingan, wala na yan. Ang kamatayan, yes, ay katapusan ng maraming mga bagay. Kaya kung ano man ang tinawag sa iyo ng Panginoon, saan ka man tinawag ng Diyos, gawin natin ng buong husay. Gawin mo ng buong sikap. It is the end of many things, but it is not final. As we have studied, may parating na muling pagkabuhay. At merong walang hanggan kasama ang Panginoon. That should help us focus on eternity. Siguradong parating ang kamatayan, mag-focus tayo sa walang hanggan. Ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 4 verse number 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yung kanilang katawan, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Now, hindi ito ibig sabihin na literally to look with our sense of sight, but to focus on, to consider, to give attention sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na eternal, sa mga bagay na spiritual. That should help us focus on eternity. Number 7, that should help us should remind us of the things better than life. Magpaalala sa atin ng mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Listen, si Pablo ay hindi nakatingin at hindi siya looking forward sa kamatayan. Looking forward siya sa presensya ng Diyos. Kaya siya willing. Ang kamatayan ay hindi escape sa mga kahirapan, kundi ang pangunahin na maging puntirya ng Kristiyano. Sa pagdating sa kamatayan, ito ay nagdalagay sa atin. Ang sabi nga ng salita, to be absent from the body is to be present with the Lord. There is that willingness. At para makita niyo ho kung saan nanggagaling yung willingness na yun ni Pablo, pwede niyong basahin mula verses 1 to verse 7 ng 2 Corinthians chapter 5. Number 8,
we should aim for a God-glorifying death. Philippians 1 verse 20, anong sabi? According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body. How? Whether it be life or by death. Listen, ang number one goal ni Pablo ay hindi mabuhay. Ang number one goal ni Pablo ay maluwalhati si Kristo. Paano mang paraan? Would it be by life or by death? Ang goal ko ay maluwalhati si Kristo. Sadly, may mga nagpapakilalang mananampalataya. Ko-compromise ang pananampalataya. Tatalikuran si Kristo. Again, isusuko ang mga biblikal na katotohanan. Again, we should aim for a God-glorifying death. And lastly, nabanggit na natin kanina, death for a believer is gain. As Paul said sa verse 21, Philippians 1, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ito ang kalalagayan na dapat dating matutunan. Kaya madalas tinitingnan natin ang kamatayan na kawalan ng mga bagay-bagay. Pero narito, sangayon sa salita ng Diyos, ang kamatayan sa Kristiyano ay malaking pakinabang. Nawa, turuan tayo ng Diyos na makita sa biblikal na perspektibo na oo, ang kamatayan ay isang pakinabang. Ito'y kaaway, pero siya'y talo na. At ito ay pakinabang sa mga tunay na mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita at nawa, O Diyos, kung loobin mo man na kami ay humarap sa kamatayan, sa papaano mang paraan, tulungan mo kaming bumalik sa mga katotohanan ito. Huwag mo kami hayaan na lamunin ng takot at lungkot, kundi hayaan mo kami na hawakan ng iyong mga salita. O Diyos, mahabag ka, maging sa mga kapatiran namin na matindi at mahirap ang kalagayan. Particularly, we ask for your mercy kay Sister Susan de Guzman. Maawa ka po sa kanya. Gayon din, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na maaaring hindi kamatayan ng kaharap, ngunit maraming pagsubok na kaharap ngayon. Tulungan mo nawa kami na puntiryahin na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Or kung kalooban mo, maluwalhati ka sa aming mga kamatayan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat at tayo po umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. When the dark powers had done their worst, Jesus brought victory o'er the curse. You are my all in all. That could not hold the King
life He brings. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli, I would like to encourage you. Let's go back to those words of God na ating pag-aralan, pagbulayan natin, lalo na upang labanan ang takot sa kamatayan. Ingatan po nawa tayo ng Panginoon. Patuloy tayo maging instrumento para sa Kanyang kapurihan at saan man tayo tinawag ng Diyos at tayo patuloy na maging maliwanag na ilaw para sa Kanyang pangalan. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin at patuloy tayong magpagamit para maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po, magandang tanghali. Dito nagtatapos ang ating mga gawain. Kung maaari ho ay maintindihan ko yung iba na magsiupo. Magsiupo muna po tayo. Kung kayo ay nagmamadali may schedule, you may now exit.